Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Again, as I have said, this is our online study circle or halakat. This is actually second batch. First batch is kaninang umaga. 8 sila. Then ngayon another batch. Accordingly ay siyam tayo, no? So on the line is Sabera Muhammad, Rehana Nasurdin, and then Cindy Gali Batapa, Arayan Kusain, and then itong number ang pangalan, no? So paki-change na yung pangalan, paki-edit na. So start with officially we are requesting Arayan to lead us in dua or opening prayer. Arayan, paki-unmute mo lang yung ano mo para marinig ko. Opo, sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ryan sa kinandua panganinintan sa Allah Ta'ala na ampunan so doa prayer for the sake of this session of halakat for the grantees of Honorable Dr. Muhammad S. Yaqub, the member of the Parliament of the Bangsamoro Transition Authority. So we'll proceed para hindi masayang ang oras natin. Katulad pa rin ng naunang ginawa natin sa mga halakat natin na unang-una ay i-memorize yung aya, and then pagkatapos ay i-memorize din yung translation, be it Tagalog or English translation, or pwede pa yan na kahit na maging kung meron mong kayo translation naman. Then after that, kung meron kayo na-prepare na parang some sort of tafsir, you can share with us yung tafsir ng ayat na to. From ayah, we will start from ayah 1, meaning 11, up to katapusan. Sabihin ay hanggang 19 na ayah para matapos na natin ito, inshallah. In the case of bata pa, we can give him time to share with us some verses from the Bible. Depende sa kanya kung ano yung gusto niyang i-share sa atin bilang isang mananampalatayang Katoliko, no? So para balance na rin tayo. Okay? So ganun po yung natin, yung proseso natin sa ngayon. So who will volunteer to recite first? Then if volunteer sa lahat. Okay? So since walang magbo-volunteer, I will call you, no? Kung sino ang mauna. So this time ay tatawagin ko na lang si Ryan Kusain to to first recite the Suratul Al-Alaq ayah from 11 up to 19. Ryan. Opo, sir. Sige po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal aw amara bittaqwa. Ara'aita in khataba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Qala la in lam yantahi lanasfan bi an linnasiya nasiyatin khatibatin khatiyah. Waliyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah
kala la tutihi wasjud waqtarib. So, alhamdulillah. So, doon sa ano yan, translation niya? Ryan? Recite mo ba yung translation yan? Hindi po masyado, sir, pero may Masyado. may na-remember ako, sir. Sige. So, you can share with us kung ano yung na-remember mo. So, as a whole na po to, sir. Sure. Yun po, yung kwan po, para sa akin po, yung naintindihan ko sa translation niya, kahit maliit o malaking, maliit na bagay, malaki o maliit na bagay na alam mong hindi masama na bagay, huwag mong gawin kasi kahit walang nakakakita sa iyo, huwag mong gawin kasi yung Allah Ta'ala nakikita niya kahit na nakatago man o hindi, kahit maliit o malaki na bagay nakikita niya. Doon po. So, yun po yung Yun lang po. yun yung pinakabuod no nung aya na ni-recite mo ngayon. Ayun bang lahat ng bagay ay walang naitatago sa ating Allah Ta'ala ng Diyos. Kaya't dapat sa atin na we should all be aware na wag tayong gumawa ng masama dahil nakikita tayo ng Diyos, no? Nakikita tayo ng Panginoon, no? So, yun yung pinaka natandaan mo doon sa binasa mo, no? So, Ryan, I will advise you to unang-una ay you can improve your recitation through yung pakikinig sa mga reciters para medyo ma-improve, no? Okay na yung memorization mo, na-memorize, alhamdulillah. Doon lang sa mga tajwid or mga pronunciation. So, madali naman Opo, yung sir. improve. The best way to improve yan is to practice and practice and practice reading Quran. No? So, mamaya iparinig ko rin sa inyo kung ano yung proper na no? Pagbibigkas sa mga letra ng aya na yan, inshallah. Pero isayin na lang natin para marinig natin yung iba. At any rate, alhamdulillah, mabrok at na-memorize ko na lahat from 1 to 19 yung Suratul Alaq na ito, inshallah. Okay? So let's proceed to Samira Muhammad. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Student of Jami'ah, sir. Student of Jami'ah. Okay. Proceed, ma'am. Okay, start na po. Sir? Yes, Ustadja. Proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه wasjud waqtarib. Sir, yung meaning ko Maguindanon po, sir. Maguindanon. Sure. Proceed. Okay po, sir? Yes. Start na ako. Ara'ayta in kana 'alal huda. Kadulimanan ka, isabang sa banal na si Muhammad na siya sa kanina adin salalan amatiddo. Ya padalwanu Allah subhanahu wa ta'ala sa namba ayatan na so Abu Jahal. So adin sa no na ayatan nalapid din si Abu Jahal. Au amara bit taqwa. Ndo ipadzugo
no badrugo no Rasul sallallahu alaihi wasallam so gilak ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Katawan ka atau kagazuliman kaya Muhammad isa bansa benar na si Abu Jahal na papandalbutanin so ini pamandun ka. Ipapapandalbutanin so ipamandun ka ando paddaligurananin. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nginto di kazuliman na tao kadi katawan no Abu Jahal isa bansa benar so Allah subhanahu wa ta'ala nagailaynin so mga kadukanganin kalla la yantahi lanas la illam yantahi amin kadi talanan no Abu Jahal sunamba kadukanganin lanasfa'an bin nasiya na guyudan na mitigo Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Jahal siya kano ulunin sa maka tijin supamananganin sa bawan sa neraka jahanam. Nasiyatin kajiban khati'an sabab kanu kamaksiatan nanto kadalwakanin do kabaladusanin. Paliyad'u nadiya ipapanawagan ka din kani Abu Jahal sunten i madagapadanin at matampiling kanu sitwasyon ninanto. Sanada uzzabaniya dutawagan namin mambuti ko subhanahu wa ta'ala jahannam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla uwaiti ko Allah subhanahu wa ta'ala la tuti'hu. Saban-sabanal na di ka dumaginuguti ya Muhammad si Abu Jahal anan waqtarib wasjud waqtarib making kasujud endusikan kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Hello po sir. Alhamdulillah, alhamdulillah. So, mapiagya di kinasagot, very clear, balasan ka Allah Ta'ala. So, yung mga kasama mo dito, nakashare na rin doon sa ilmu na binigay mo sa amin, no? So, very klaro po yung ano. So, ano yung pinaka insights mo, no? Masukanan do, so pinaka punto na internalizing kay mananapimbitian Allah Ta'ala. Sa mga ayatan nanto na ako nakuha na loser so sungin igalabak kasi sa dunya ungini kadupangan ng ka natubong bay marisibang kalusa gaya muli kumbaga kung ano yung ginawa mo dito mabuti man o masama ganun din ang kapalit sa yaumul qiyamah kumbaga tubong bay kuha na ni yung pa na baras nin kung ini tinggulan kasi sa dunya mawag atawa ka mapya na yan ka makuha baras do kama ka mapya na mapya surga amin ka mawag na naraka al jazao min jinsil amal. Alhamdulillah. So yan mana di ba meron tayong kasabihan na kung ano yung itinanim siya yung bunga, no? So yun yung ibig sabihin ng sinabi ni Ustadza na kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo, yun yung aabutan natin doon sa kabilang buhay, no? We are all believing that there is life after death, no? Either you are Christians or of course tayo ng mga Muslims, naniniwala tayo na yun nga. In the life hereafter ay merong kabilang buhay na kung saan yung ginawa natin dito sa mundo ay aaniin natin sa kabilang buhay. So, shukran Ustadza Samira Muhammad for very enlightening recitation with translation sa Maguindanon. Alhamdulillah. And then of course yung pinakabuod ng aya na nakuha mo, no? So, jazakallah khair. Alhamdulillah. Next reciter would be Musarifa Dawa. Miss Musarifa? Yes, sir. Yes, proceed. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda? Have you seen if he is upon guidance? Aw amara bit taqwa or enjoins righteousness? Ara'aita in kazzaba wa tawalla? Have you seen if he denies and turns away? Alam ya'lam bi anna Allah yara.
Does he not know that Allah sees? Kalla kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock. Nasiyatin hati'ah, a lying, sinning forelock. Falyada'u nadiya, sanada'u zabaniya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Then let him call his associates. We will call the angels of hell. No, do not obey him, but prostrate and draw near to Allah. Sir, hindi ko po Okay. memorize, sir, yung meaning. Pero yung aya na-memorize mo, Opo, sir. yung meaning lang ang hindi. Opo, sir. Okay, so at least panigurado ka na rin na baka yun na nga, bigyan mo ng meaning na hindi mo naman na-memorize. So maganda yun, maganda yun. So ano yung insights mo sa ayat na yan? Last ayat na yan, 11 to 19. Po, sir? Ano yung pinaka na-internalize mo sa ayat na yan with the meanings na binasa mo? Sir, dito sa binasa ko, sir, kung baga yung pinaka-highlight sa akin, hindi lahat ng tao is sumusuway. Yung mga tao is alam nila kung ano yung tama at mali at alam nilang may hell and may yaumul kiyama. Pero ginagawa pa rin nila kung ano yung mga gusto nila, kung ano yung mas maganda para sa kanila. It's either masama or mali. Yun lang po, sir. Okay. So, bilang isang tao, pag ikaw ay nagkamalay na, alam mo rin kung ano yung masama at ano yung hindi masama, yung ibig sabihin yung mabuti, no? Pero sa kabila, no, mayroon pa rin mga tao, mga sumusuway, at hindi sumusunod doon sa tama, no? So, Musari pa, from what school are you? MSU po, sir. MSU Maguindana. Okay. Medyo nakalimutan ko na rin kayo kasi matagal na tayo hindi nagkita, no? So, alhamdulillah, kahit sa Zoom na to, nagkikita tayo. So, thank you very much. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for your recitation and, of course, the translation you shared to us. Thank you very much. Po, sir. Okay, so we will proceed to Nurul Fuad Sindato. Sa akin, sir. Yes, proceed. Sir, daw ito mag-start, sir. Sa aya number 11 up to 19. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Mashallah, alhamdulillah. Base sa meaning niya dito, sir, hindi ko ganong na-memorize, sir. Basahin ko na lang po. Basahin mo na lang. Sige, proceed. From verse number 9, nakakita ka ba, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mas mahigit pa na kamangha-mangha sa kanyang pagiging masama kaysa sa kanya na naghaharang siya si Abu Jahal sa aming alipin. Kapag siya ay nagsasagawa ng sala sa kanyang Rab, siya ay si Muhammad. Ano kaya ang masasabi mo kung siya, Muhammad ba, na pinagbabawalang magsasagawa ng sala ang nasa patnubay, na kung gayon, bakit siya pinagbabawalan? O di kaya siya ba na nag-utos sa iba ng pagkatakot ay karapat-dapat ba siyang pagbawalan?
Ano sa tingin mo kung siya, si Abu Jahal ba, na walang pananampalataya na nagbabawal na tinanggihan ang anumang paanyaya sa kanya at tumalikod? Hindi ba niya batid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan ay nakikita ang anuman na kanyang ginagawa? Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanyang ginagawa, na kung kaya kapag hindi siya tumingin sa kanyang pagiging masama at sa kanyang pagdulot ng kapinsalaan, ay pupuksain namin siya na kakalad ka rin mula sa harapan ng kanyang noo ng mahigpit na pagkaladkal, at siya ay itatapon sa impyerno. Na ang noo niya, ito ay isang sinungaling na noo na sinasabi nito at mali sa ginagawa nito, na kung kaya tawagin na niya siya na sukdulan ang kasamaan ang sinuman na kanyang nais na tawagin upang makahingi siya ng saklolo. Dahil wala pag-aalinlangan, tatawagin at aatasan namin ang mga anghel na tagapagparusa. Ang katotohanan ay hindi ang yaong iniisip ni Abu Jahal. Katiyakan, hindi kanya maipapahamak o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung kaya huwag mo siyang sundin sa anuman na kanyang ipinag-aanyaya sa iyo, na tumigil sa pagsasagawa ng sala, bagkus ay magpatira pa ka sa iyong Rab at lumapit ka sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya bilang pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos. Yun po ang meaning siya. Okay, insights na nakuha mo sa ayat na yun? Bali sir, ang pinaka insight ko dito sir is yung sa last aya, which is sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wag sundin si Abu Jahal, but ang gawin is magpatira pa, magsala na lang, bagkus ay magpatira pa sa iyong Rab at lumapit ka sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya bilang pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos. So, yun, anumang negative na mapasok sa utak natin, yung kapag sinasat tayo ng syaitan, huwag nating susundin yun. Kailangan is always steadfast tayo sa faith natin. Always nating alalahanin ang Allah kahit saan tayo magpunta. Yun sir ang pinaka-insight ko dun sa last ayat. Magaling, no? So, ang ibig sabihin ay kahit anumang sasat, no? Ibig sabihin ng sasat, ano ba yan? Test, no? Pagsubok na dumating sa ating buhay, maging sa sarili natin mismo, minsan yung sarili natin na may mga pagkakataon na dumarating na may mga pag-aalinlangan, may dumarating na may mga katanungan minsan hindi mo nasasagot. Yes. And then pangatlo ay mismo doon sa ibang tao, katulad ni Abu Jahal, na kung saan ay lahat na lang ginagawa sa propeta, pero sa kabila noon ang pinag-utos sa kanya ng Allah Ta'ala ay magpatira pa na lang, no? So, Yes. yun yung pinaka-point. Yan yung mga kadjaban, ang katikir. Na dalawang kapis sa pedo, mapikong ka din. So, Rasulullah SAW, grabe yung pag-alit musta sa kanya, no? Ni Abu Jahal. Pero sa kabila noon ay ang instruction sa kanya ng Allah ay huwag na lang siyang pansinin. Subalit mas makakabuti kung siya ay magpapatira pa sa Allah Ta'ala. Wise. Okay, so alhamdulillah, thank you very much Nurul Fuad for that very good recitation, and of course yung translation mo sa Tagalog masyadong klaro, and then of course doon sa insights mo or reflection sa ayat na yan. Thank you very much. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Next is Miss Nasrina Jabar. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Login signal. Sir, dagit signal ko. Wait lang, sir. Yeah, naririnig ka namin.
Wait, sir. Yeah, sure. Signal ko lang. Sir, okay na, sir? Okay, proceed. Nasrina, where are you? So, balikan na natin si Nasrina mamaya. Medyo mahina yung signal niya, no? So, anyway, may oras pa naman tayo, inshallah. Isunod natin si Sagira Minandang. Miss Sagira? Yes, Miss Sagira. Are you online? Okay. So baka nagsi-CR pa si Sagira, no? Rehana, nandiyan kayo? Miss Rehana? Tag niya bon. Sige. So pwedeng ikaw na. Why tag? Sige, proceed. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin khazibatin khati'ah. فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Have you seen if he is open guidance or enjoy righteousness? Have you seen if he denies and turn away? Does he not know that Allah sees? No, if he does not deceive, we will surely drag him. I will surely drag him by the forelock, a lying, sinning forelock. Then let him call. Wait lang, sir. Di ko memorize, sir. And let him call his associates. We will call the angels of hell. No, do not obey him, but prostrate and draw near to Allah. Mashallah. Your insights? Sir? Insights. Sir, nyakun na kwalo sa guna manabong kanisa mira ustad. Apyan ini gulang kasi sa dunya na da kuana bunda da record sa kanin ustad. Apyan ini mapyan dibekan na mawag nag-record sa kanin. Tuwa ustad. Mashallah, alhamdulillah. So, muntik na lang, alhamdulillah. Na-memorize ni Rehana yung aya from 11 to 19. Perfect. And then, muntik na rin niya ma-perfect yung English translation. With the exclamation pa, no? Kung saan parang itaas yung boses. So, talagang nakukuha niya. May Allah reward you, Rehana, and of course, for the insights you give to us, na kung saan ay yung lahat ng ginagawa natin nakikita ng Allah Ta'ala. Shukran, Rehana, for that very enlightened sharing sa atin. Shukran. Okay, balikan natin si Nasrina. Nasrina, okay na ba yung signal natin dyan? Yes, Nasrina, proceed. Sir.
Sir, dagit signal ko, sir. Sige lang, kung ganyan lang, okay na yan. Maririnig ka namin. Talagang mahina yung signal ni Nasrin, ano? Nasrina. Nawala naman. Sige, balikan din natin mamaya, no? So, pakinggan na natin ngayon. This time, si Miss Cindy Gali Batapa to share with us with some verses from the Bible, either related to the Quran we have just read or just recited, or any sharings she want to give to us. Yes, Miss Cindy. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sir, naririnig ako, sir? Yeah. Loud and clear. So, good afternoon, everyone. These verses are from Lamentation chapter 3, verse 19 to 26. I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast with me. Yet this I call, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. So it means, Yes. sir, hindi narinig yun, sir? Okay, marinig. Ay. So, yung verse na yun, lalo na sa panahon natin ngayon, kahit gaano man kahirap, katindi, at kasakit ng ating pinagdadaanan, ito ang tamang panahon para mas palawigin at patatagin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Because God has mercy, and His mercy is new every morning. That's all, sir. Okay, so maganda yung sharing ni Cindy sa atin. Ang natandaan ko doon ay yun na nga, ang Panginoon ay siya ay mabuti para doon sa mga taong yung bang may hindi nawawala ng pag-asa, no? In relation sa sabi niya kanina na lalo na sa panahon ngayon na panahon tayo ng COVID, yun bang hindi tayo mawala ng pag-asa. Na inshallah ta'ala sa awa ng Panginoon, sa awa ng Diyos ay malilipas din ito, no? In every difficulties there is ease, according to the Quran. Yes, So yun po yung naintindihan natin doon sa sharing ni Cindy sa atin, at hopefully mag-practice ka na rin, Cindy, mag-memorize ng mga versikulo sa Biblia, no? Baka malay mo yes, sa mga susunod na pagkakataon ikaw ay mapagbigyan na pakinggan din, o at least makashare ka na rin doon sa mga kababayan natin mga Kristiyano, no? So Yes, sir. maraming salamat sa inyong share na versikulo na galing sa Biblia. Okay? So meron pa ba? Yes, sir. Meron pang hindi naka-memorize? Parang wala na, no? Hindi na nakapasok muli si Nasrina, no? So, sige lang, kung papasok pa siya ulit ay pakikinggan din natin siya, inshallah. So, para doon sa mga katulad ko rin na hindi pa masyadong bihasa sa pagbabasa ng Quran, pakinggan natin itong proper reading sa Quran, no? Para at least ay mapakinggan din natin. So, ang ipaparinig ko sa inyo ay, nakikita niyo ba yung share ko?
wife, Yes, sir. sir. Sige. Sandali si Mujammil Hasbullah sa Oops. Suratul Alaq. Okay, so yun na yung isa sa mga kari natin kung saan pwede nating pakinggan para mabasa natin ng maayos yung Quran para doon sa mga may mga areas to be improved pa po, no? So, meron pa po tayong presentation na ipakita sa inyo para madagdagan yung kaalaman natin, no? But before that, I invite muna natin si Gemma to memorize. Pagbigyan natin siya, no? Si Gemma Kamarudin. Gemma, nandyan ba kayo? Okay, so magme-memorize ka? Opo. Sige, proceed. Sir, teka lang sir, tatanong lang ako. Ang Sige. po sir, kasi yung napag-studian ko po sir is 6 to 10 po. So 5 to 10. Hello? 6 to 10 po sir. To 10. So ibig sabihin wala pa sa 11 to ano. Sige lang, kung ano yung na-memorize mo, tatanungin na lang kita sa next meeting inshallah. So i-memorize mo na sa amin yung 6 to 10. Opo sir. Sige, proceed Gemma. Teka lang sir. Teka lang. Sure. Take your time. Okay, paki-open yung video mo kung pwede. Ano sir? Paki-open yung video mo para makita namin mukha mo. Magsisimulan ako sir. Pakita mo muna yung mukha mo. Ready na sir? Yung video mo hindi ma-open. Pwede pa kaya open mong video mo? Hello, Gemma. Opo. Sige. Proceed na, Gemma. Proceed na.
Sige na, Gemma. Sir, pwede hindi na lang ipagkita yung video, sir. Kasi pag ipagkita yung video is nawawala yung kwan, sir. Sige, sige. Naaalis. Okay, okay. Magsisimula na ako. Sige. Auzu billahi rajim. Innal insana yatka. No, but indeed man transgresses. Arahu stagna, because he sees himself self-sufficient. Inna illa rabbika ruz'a. Indeed, to your Lord is the return. Ara'ayta allazi yanha. Have you seen the one who forbids? Abdan iza sahla, a servant when he prays. Doon lang ako. Okay. So very quick lang, 1 minute. Your insight sa aya na yan. Oh. Gemma. Ano yung naintindihan nyo sa aya na yan? Okay. So, sige lang, never mind, Gemma. Next meeting, inshallah. Improve mo na rin yung recitation mo by practicing, constant practice para masanay yung dila mo, pati yung bunganga mo sa pag-memorize ng Quran, no? I will also advise you to, yun na nga, magda-download sa mga YouTube, doon sa mga magagaling magbasa, para at least ma-improve na rin yung recitation nyo ng Quran, no? So, at any rate, ay alhamdulillah, pag-broke na rin, at least naka-memorize na rin inyo yung 6 to 10. So, meron na kayong 10 aya. I presume na since naka-proceed kayo sa 6 to 10 ay matapos niyo na rin yung 1 to 5, no? So, meron pa kayong, sisingilin ko pa rin kayo sa next meeting ng aya 11 to 19, inshallah ta'ala. So, at least konti na lang, no? Konti na lang yung hindi natapos. So, next meeting, kahit mag-one-on-one na rin tayo para sa ayat na yan, inshallah. Okay ba, Gemma? Nawala na si Gemma, no? So, sige. So, ito na yung last input natin before tayo mag-i-end. I would like to share with you about the sana yun? Sandali about this aya, no? Okay na? Nakikita niyo sa screen? Yes, sir. Sige, sige. So, ito yung binasa natin ngayon. Ara'ayta in kana alal huda, meaning do you see if he is alal huda, meaning on the right path, no? Klaro na rin yung pag-explain sa atin ni kanina, yun sino yung nauna? Yun si Ustadja kanina, Ustadja Muhammad. And then pangalawa na aya, number 12 is aw amara bit taqwa. Aw amara meaning or he enjoins bit taqwa, righteousness. This is referring to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mana, yabe ibang gato Nabi Muhammad na pagani nalala na matidto, yani mana sa Islam. And then ikadua na righteousness, yani mana kagilag, katidto. Okay? And araita, do you see? In kadaba, araita in kadaba, do you see if he disbelieves? In kadaba watawalla and turns away. This is referring to Abu Jahal, no? Siya ay
hindi naniwala, and then maliban pa doon ay siya yung tumalikod, no? Alam, ya'lam, bi anna Allah yara. Does he not know that Allah sees? Ay, ibig sabihin, ginto, di ba katawan ni Abu Jali? So, Allah Ta'ala na kanina pakilay. Yang taman na nagkirin Allah Ta'ala, yang makhlukin. Yan manasa kapag kirin Allah Ta'ala na di ka nasikita na po. Allah Subhanahu wa Ta'ala sees all His creatures. So Allah Ta'ala nagkirin yung surang uno pinangadonin. Like katawan to nani may taman na pila. So kapuriga. Katawan ka no. So may tamapila amakonto siya sa may tamawato siya sa kanutimpo na magabi maributang nagkino Allah Ta'ala po nito. Yan man naman na dapat kapag nasa Allah Ta'ala. Pinagtanan Allah Ta'ala yung nagkino. Nagkino Allah Ta'ala. Okay? So, ganun katindi yung paningin ng Allah Ta'ala. Hindi tulad ng paningin natin na kung meron mang nakaharan dyan, nakakubli na kahit konti lang, hindi na natin makikita. So, Allah Ta'ala nagkirinin. Hindi lang tao, kundi lahat ng kanyang dilika. Lahat ng ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so number 15 ay kalla, no. No atau kay never. Lain lam yantahi, if he desist not, may kanina ng tamana, di ba ng tamantang, na lanaaspan pinasya. We will seize and drag. Masuk na. Gandiin ko ipagandi Allah Ta'ala ba? Kada forlak, kasa kwa na. Kasa forlak siya ba? Nyabe forlak. Okay, na may baringanan tani namba point ha. Kaya importante namba point. Forlak ka na. Yad daw na forlak na siya tin ka dibatin ka tiya. Ya ini describe Allah Ta'ala sa niya bay. Mamayabut niya ba? Bias ba niya? Geno patayon ko Geno Nasiyatin kadibatin katiya. Mamayabut nando baradusa. Niya ba? Niya binasiya. Ya description ng Allah Ta'ala nun. Para kay Cindy, para maintindihan niya. Ang description ng Panginoon dito ay itong forlak natin, ano ba ito sa Tagalog? Noo? Okay? Itong noo natin, kung saan nadirito yung utak natin, ang description ng God, ng Allah Ta'ala ay sinungaling. Okay? Mayabut. Sinungaling. At makasalanan. Okay? So, balikan natin mamaya yung point na yan. Bakit sinabi ng Allah Ta'ala ito yung sinungaling, hindi itong bunganga, no? Or hindi itong dila natin. Makasalanan, Makasalanan, sinungaling at makasalanan. Bakit yung pagkatao natin, yan mana. So mga lima dapat ito yung makasalanan kasi minsan umaghawak ito ng mga masasamang bagay. Sabi na masamang bagay, minsan gusto niyang kunin yung hindi sa kanya. Itong paa natin, naglalakad papunta doon sa mga lugar na kung saan makasalanan. Tulad ng mga lugar na, meron pang mga lugar na makasalanan. Tulad ng halimbawa, yung mga lugar na kung saan ay may mga tao doon na nagumpukumpukan at nagbabakbite. Yan naman na isa lugar na tuwas lugar pupustuan na yan naman na buribakan. Na lugar na yun ay makasalanan. Okay? Yung mga lugar na kung saan nagsasama yung lalaki at babae na hindi naman kasal. Hindi sabihin, hindi mag-asawa. So, makasalanan ninyon, yung mga lugar na yon. Kung noong unang panahon may mga sinihan, kasama yon dahil nagsasama doon yung lalaki at babae na hindi mag-asawa, magkasintahan lang, na hindi sila pwede magsama, no? So, yun yung mga example ng mga makasalanan na lugar. So, mamaya babalikan natin yan para lalo natin maintindihan kung bakit sinabi ng Panginoon, ng Allah, na itong noo natin, itong forlak natin ay sinungaling at makasalanan. Sige.
So, falyada'u nadiya. So, let him summon his council, no? So, yani mana may tumasabit yan ni Ustad Muhammad ano kanina. Masuk na challenge sa Allah Ta'ala si Abu Jahal sa sige. Panuto ka saan sa mga, do sa nabanutuan ka. Pinatanado mga punong Allah Ta'ala sanada o Javaniya. Kay patawag Allah Ta'ala mga sa mga angels. Javaniya. Ibig sabihin ng Javaniya, ito yung mga angels na in charge. Sila yung in charge sa mga taong makasalanan. At itapon nila yung mga taong makasalanan doon sa impyerno ng Allah Ta'ala. Okay? So, yan yung Zabaniya, no? Mga butangerong mga angel, no? Mga angel na walang patawad, Mga angel na hindi mo masuhulan, Kundi ito yung mga angel na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Okay? Kalla la tuti'u wasjud. So ito na yung parang not at all, never obey him. Ito na yung advice ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad na wag mo siyang paniwalaan, wag mo siyang gayahin. Bagkus ang gawin mo ay magpatira pa ka sa Allah Ta'ala. Okay? So, sige, balikan natin yung kanina na nabanggit sa sura or aya na 16, itong nasiya, no? Yan, nakikita niyo yung yung larawan. Yan yung mukha ng ating utak sa loob ng ating ulo. Okay? Yan yung tinatawag ng Allah na nasiya, an-nasiya. Na ang description ng Allah ay lying, sinful, nasiya. Sinungaling at makasalanan na nasiya. Diyan makikita yan sa frontal ng ating ulo, no? So, yan siya. So, kung makikita natin yan ay ang itsura niya ay anong yung nakikita niyo sa itsura niya? Sige nga. Magsali nga kayo sa akin. Paki-unmute yung mga ninyo. Nga nag-geno sa bunta yung utak kanan. Ipasin. Yung color brown, Ustads? Hindi. Ang hindi color ang tinatanong ko, yung itsura niya. Yung mukha niya. Ano yung nakikita niyo? Yan yung yan yung mukha ng utak natin sa loob ng ulo natin. Okay. So, tanurino yan na nambuntal na mana pagsugyod. Okay. Frustration. Nagpo-frustrate, nagpapatirapa. You see? So, nami bunta yung utak tanunan. Nami binutuno Allah Ta'ala nan sa malabot ng dumaradusa. Lying, sinful. Sinungaling at makasalanan. Bakit? Sige. Since the frontal head does not speak, no? Di pa katayo. The front of our head cannot speak, So how can it be described as being lying? Ayun, yun ang tanong doon. So, it does not commit sins. So how is it that it is said that he is sinful or it is sinful? Okay, bakit kaya? Sinong makapagsagot? Sir. Yes. Sir, kasi habang iniisip mo pa yung gagawin mo or may kasalanan ka na, sir. Okay. So, yung pag-iisip dito nalagay, no? So, habang nag-iisip ka pa lang, sa pag-iisip mo pa lang, ay makasalanan ka na. Ganun ba yun? Yes. Okay. Sa paniniwala ng Islam ay pag iniisip mo pa lang yan, yung isang kasalanan, ay ang nabanggit sa hadis ay yung yung papel, parang nakaano na siya. Masukan na takumpok sa pinsit. Tapos makagulis. Pag ginawa mo na yung naisip mo na kasalanan, saka siya check. Okay?
So, you are recorded with one kasalanan na pag naisip mo yon, okay? Unlike kung ang iniisip mo ay kabutihan, hindi mo pa nagawa yan ay automatic check na. Record na. Ah, Yes. okay? So, tubig kang birayanin na. Pag nag-isip ka ng masama, yung ballpen, hindi pa yan nakasa, pero nakakaano na. Nakatumbok ka rin. Sakali makagulis, namin kang gabag ka ng karan. Kanaman na ang iniisip mo pagkabutihan yan, apyaran ka makanggabak na, itunggulis wala ko talaga ka nung mapiyanan ka. Sa pag ginawa mo na yung maganda, yung mabuti, 10 times yung check mo doon sa Allah Ta'ala. Mashallah. Okay. Sige, makita natin yan mamaya. Yan. So, the linguistic meaning of the ayah, kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Allah subhanahu wa ta'ala said, nay, if he sees not, we will scorch his nasiya, yung forehead niya, and a lying sinful nasiya. Most commentators have interpreted this verse metaphorically. Masuk na ba yung kina-interpreto mga tao mag-interpret sa Quran. Saying that describing the nasiya, being lying and sinful is not to be taken literally. Di kina literally kapagkwasan to ba kapamanayon. The description is attributed to the owner of the nasiya and not to the nasiya itself. Yanin man na nasiya to na ya-attribute sa kikuan sa niya ba, utak ba niya kita pagtatabikon. Upama si Ryan, nasaka Ryan. Di ka na naan, makasalanan. Ugya ya makasalanan na susaka. Apo tapik sa kano, nasiyan ka. Okay? Nasabutan. Why, sir? Sige. So the function of this part of the brain, ya function na part ng utak ng nasiya banan na lies in the front of the human head. Ya basa? Ya ang pumbuduan na prefrontal cortex. Amemento na meron undo sama nakatago. Yani menanggabakan na control the human behavior. Amemento menwa. Yani man pag control sa pagkatao na isang tao ay dito nalalagay sa frontal cortex. Ayan. Okay. Katamon to pagbepenani utak. Pagkati utak ka na na pagkati buong katawan ka. Buong pagkatao, hindi lang yung katawan mo, kundi buong pagkatao mo ay nasisira. Pagsira yung pag-iisip mo. Kung saan makikita yan yung frontal cortex na yan, makikita niyo mamaya, inshallah. Okay. So niya may function na. Inasiya niya na controlling the human behavior. Okay. So mark that word, control. So the frontal cortex constitute the bulk of frontal lobe of the brain. And its function is involved in making of one's personality. Yan na ba? Yan naman na, yan yung function namba, gabakan. Kasi kanini pong gabak sa personality na isang tao. It is also considered as superior center among the center of concentration, thinking, and memory. Okay? So yan naman na. Sambong bagyere concentration na nan. Sambong bagyere kabagitong utak. Then sambong ba in memory. Yan naman na memory na katawan ni memory. Sa kanini bagi store sa una pingguan ka. Kaya una na pagitong ka na unin ba pag-store. It plays a significant role in the person's emotion. Pati yung emotion natin din, apektado rin yan. And it is somehow concerned with initiative and discrimination. You see, pati pala yung initiative natin, dyan pa rin nakasalalay sa frontal cortex na yan. And of course, yung discrimination natin, dyan pa rin na makikita sa frontal cortex na yan. Okay? So, ang function ng brain area na yan ay the front of the head is responsible for judging and for directing human behavior. Nasa akong pagkatuni pa judge, yan naman na, papagkumpara. Which is which? Kung saan ba talaga, no? So, dyan din makikita yan. And then, from there he will be going to directing human behavior. So, paman niya ay mapamili niya unong kanubiti yan, unong kanubiti yan. So, cognitive structure, na siya yung magdetermine kung saan yung pipiliin mo. And then, kung ano yung pinili mo, yun, uutusan yung pagkatao mo na yun yung gagawin mo.
Okay, the working organs of the body, example, yung limbs natin, yan naman na, awas niya, pati yung dila natin, are but tools to carry out the decision made in the front of the head. So yan naman na importante rin niya ba, kasi abag ni decision making. So ngani na panggabag ka ng kanasiyaba pagkabunpan, siyaba. Siyaba pagkabun sa utak niya. That is according to Professor Dr. Ketmer, no? Okay. So he confirming what he said, added, when a person intends to tell a lie, ba? The decision is made in the frontal lobe. Siya bagaan. Tama kayan katanggain debut ka, na siya bagaan ni decision. Siya ba sa utak ka. The decision is made in the frontal lobe of the brain, which is the front of the head. If he want to commit a sin, the decision is made there too. Kaya anong kaming kani, yani mana, ang gabog ka sa dusa, ang gabog ka sa kalimbanan, ang gabog ka sa ikaligong utulong hutala, na doon pa rin ako proseso. Yung decision making galing pa rin doon sa utak mo. Okay? Okay. So ito si Prof. Ketmore na ito ay isa ito sa mga scientist, no? So yan, nakikita niyo yung red na yan. Nakikita ba natin? Yan yung tinatawag na frontal lobe. Na kung saan dito, na napakalaking function ito, katulad ng pinag-usapan na natin kanina, dito po siya napoprocess siya. Okay, so Prof. Ketmore, illustrating the scientific miracle, scientific miracle ito according kay Ketmore, no? Isang professor, no? The information we now know about the function of the brain was not mentioned throughout history. So, nor do we find anything about it in the medical books. Hindi makikita yan. Kundi makikita mo lang sa Quran yan. So we survey all the medical literature during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, and several centuries thereafter, we would find no mention of the functions of the frontal lobe. Yan naman na, dapim bitiyasan yung ni function niya ba? Ba? So siya, dito natin makikita kung how advanced yung Quran, no? Na wala pa yung mga scientists na yan ay binanggit na yan sa Quran, according to Dr. Ketmore. No? So we would find no mention of the function of the frontal lobe or nasia, or an explanation of it or statement about it, except in this book, the Quran, which indicates that such information is of the knowledge of Allah. So yan mo manayin to na nakapaginugot si Professor Ketmore niya, sa di katawanin to sa kanang mga natin po. Kaya the Quran, nakatawanin na nito ba mo? Namba mo na nanasiya. The Almighty, who knows everything. Nahabit mo nando sa niya, sulaw tala, katawanin niya ang and that Muhammad is Allah's messenger. Okay? So, namba reflection ka na sana. Function MRI of the brain showing that the area of lying the frontal cortex. So, masyaba sa niya, di tanong katawan, na masyagi explanation na namo ba pati mana na term anasiya amiri tanunan sa ikasapulong gundam aayatan sa Suratul Alaq. Okay? So sabab sa niya na masikan santa nugo tamanan input ko ne pero makumang kusal kano sa kanunya kina panata no maso kapananton na maka-out then and then okay na bagutan no pipitas na niya adan tarutiman pamagayunan tano anya ba iingulalan tano bago mo next santo halakat tano inshallah na makukuha natin diyan sa aya na yan from 16 to 19 or 11 to 19 na aya. Unang-una yung prayer na binanggit, no? So na-discuss na rin natin kanina na yun yung advice ng Allah Ta'ala na instead na patulan ng propeta si Abu Jahal, mas makakabuti na mag-pray na rin siya. Mag-pray na lang siya o magpapatira pa. So, niya ba i-action na pamagijayan tayo next meeting, inshallah, kung paano natin sinasagawa itong prayer na to. No? Kay Cindy, wala na si Cindy, umalis na. And then, sa kita no na tinganin ni Primo katuron siya, makukuha po ni sunatin, ayanin umana mga sunatin. Pamakapadsunat naman siya, lima timana na wag kato, na iuman tanu sa tahajud. Okay? So next meeting, itya ko sa kanu, unginin ako man sa kanong mga sambayan mo.
Anto ni pamano ng kapamano ng ayatan na kasambayan. Okay? And then pangalawa ay itong kapadyapoy sa mawag, kapadyapoy sa mawag. So yani manen yan na wadan mereno magijani pakatno atau kapagalino soldo apang galbag sa dimapya na sa palino sa kanin. Kanya ba action na pagkapamano ng ayatan niya kapadyapal sa malat atau kapadyapal sa mawag. Udaran matuno ka sa paano na piyaso ginawa no. Nagkakenda mo ngingani ni nangguan no kapadyapal sa mawag. Next meeting insyaallah taala ita-kusay ka no inshallah. And then last na niya na-highlight, i-highlight ko po sa insights kanina na katawan ta ni Sallallahu Ta'ala na lahun taman na gerenin. So, kagina ka-gerenin Sallallahu Ta'ala sa lahun taman na i-practice tano, consciousness tano sa di tano pakanggalbak sa inisapa sa babsan. Katago sa ginawa tano, niya na ikalipungo Sallallahu Ta'ala. Niya na inisapa Sallallahu Ta'ala. So 3 keyword, prayer, forbidding bad, and then of course yung consciousness na lagi tayong nakikita ng Allah Ta'ala. So dahil sa lagi tayong nakikita ng Allah Ta'ala, hindi tayo makakagawa ng hindi mabuti sa atin. Okay? So any clarification on your part? Walang clarification? So if none ay bago tayo magka-paraton mag-list, ano yung last word na maiparating nyo dito sa Zoom meeting natin na ito? Dorol Fuad muna. Sir, last words. Yes. Last words. Okay mo sir, niya ba Zoom meeting tayo ya? For us sir, para sa laki sa tingin ko, mapiyay niya sir. Kasi apya mamatanta no, napakapamagilayatan no bun. Diba, sir? Okay, good. Nurul Fuad, thank you very much. Si Ryan? Para sa lagi sir na alhamdulillah mapiyay niya sa kanin kasi magkomang pa niya sa kanong mga information go mga ideas about sa niya nakita no grupo organization. Ito ba sir? Shukran. Thank you, Ryan. Rehana? Sir, manang si Pidalo ni Sindato na apyan ni kawatan na sa kitaw na pakapagilaya apag na sa kitaw na apyan ni kawatan to na pakakwato mo sa guna sa nyaba kwana at saka pag-improve pa kambalos to sa Quran. So, sir. Nice. Okay, thank you, Rehana. Last, si Mursid. Ay, assalamualaikum. Ay, bumalik si Mursid. Uy, mimbalingan ako sir, kagina, da ako mapasa di kaginan to. Kanina ka pa dyan? Di bago lang sir. Kasi di Sige, ako mapasa di ko na to, kaginan to ako na. Kina meeting ba, bali, naging na lang ako ulit sir. Sige po. Then, anyway, ipopost ko naman ito sa chat group ninyo para pwede niyong balikan kasi recorded itong ano natin, inshallah. So, kahit doon sa hindi mo inabutan ay pwede kang mag-review. Inshallah, ipapopost ko sa chat group ninyo. Mursid, any last word from you? Yun po, masabi ko lang po is maganda po itong kwan po, yung Zoom na to kasi kumbaga madaragdagan pa yung kaalaman natin about Islam. And yun po, alhamdulillah, makita ko yung mga sulad daw sa Nyaba organization. Then yun po. Ingat po kayo palagi. Keep safe. Keep safe, no? Lahat tayo. Thank you, Mursid, for that final words. And hopefully, we will meet next meeting, inshallah. Hopefully, mga after 1 month, we will provide you with the next verse. Pag-usapan pa namin kung ano, para i-memorize natin sa susunod na meeting natin. Okay. So with that, hanggang dito na lang tayo. I-recite na lang natin yung kafaratul majlis na natutunan natin sa PPT natin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik.
Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Syukran. Apa? Sir.